Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah ba mga kasama, magandang umaga po. Ang ating araw ay Huwebes. Ating petsa ay 6 at ating oras ay alas 11:04 ng umaga. At welcome po sa Yes Yes Yo Topacio, Atty. Ferdy Casulito, Mr. Sex Appeal Topacio. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si Juvie de Guzman, magandang umaga po. Ayan. Yan, pasensya ka na, Manang Jubes, at Missing in Action ang kapartner mo. Yes. Grabing mahirap at very complicated itong script. Pero this is your how many movie na? Bale, pang-apat na. Pang-apat na. Oo. Pero itong pinakamahirap, mas mahirap pa sa Mama sa Pano. Mas mahaba. Oo. At bago tayo magpatuloy ay nais natin ipalala sa ating mga takapaginig at takapanood na tayo ay mapapanood at mapapakinggan sa website na www.dwic882am.com. Ulitin ko, www.dwic882am, may AM, May AM. .com, at i-download din kung gusto niyo ang DWIC app, ha? Sa iOS at sa iOS ba? iOS at Android phone. Live din tayo sa DWIC 882 Facebook page at syempre sa free to air na Aliw TV 23. At hindi lang yan. Ayan pa. Ayan pa. Yeah, sige, sabihin mo na. Okay, mapapanood din tayo mga kaibigan sa Digital Free TV, Aliw 23 at syempre Signal Channel 24, TV Plus Channel 27 at GMA For the Box. Yan, Channel 25. Yan. Yan. At sa ibang ma-receiver, hanapin nyo na lang. Oh, grabe, no, bongga. Naku, napaka-good na yan. Alam nyo ho, mga kaibigan, wala na kayong ligtas. Wala na kayong maidadahilan. Oo. Merong mahina, hindi na. Lahat na talagang pinasok na natin. Saka worldwide yan. Siyempre, online Lahat online. pinasok talaga. Unlain. Unlain. Pero alam mo, Atty., no, nakakainis pala yung mga driver ng private car, usually, kapag naungusan mo ng konti, nagagalit ka agad. Hindi, depende naman sa driver. Ako, wala akong pakialam. Nothing personal Oo. Yung iba akala mo lagi silang pinepersonal. Bakit ganun nga? Hindi, Pero mga bumababa, magiging-pag-away pa Yun ang mga taong nababaril bigla. Oo. Okay. Pero, Atty., pag mga ganong dapat talaga maging cool ka at wag patulan, di ba? Road courtesy. Road courtesy. Oo. Alam mo ba sa Germany, nagtaka ako. Okay. Bumiyahe ako out of town from Munich. Pumunta kami sa isang lugar na ang selling point niya, siya ay from the 15th century, konti pa lang nababago dun sa town na yon. Parang trip back in time. Para ka nasa time warp. Wow. So, punta kami. Ang tawag doon Rothenburg. Wow. Rothenburg. Rothenburg. Yan. Ang daming mga lumang building. 15th century pa nga Wow. Nung palabas kami, ewan ko kung bakit, parang may na-aksidente yata. Okay. Di traffic. Di 5 lanes yung highway. Nagtataka ako. Lahat ng tao, nung nag-slow down na yung traffic, nung medyo bumabara na at kailangan mo nang tumigil yung gapang, Apo. lahat sila pumunta either sa kaliwa o sa kanan. Yung center lane, Open. Sabi ko na sa driver kasi nag-rent kami ng van Apo. Bakit ganon? Hindi, syempre sa Ingles kasi hindi pagka tinanong ko ng Tagalog, Why hindi is it maintindihan. like that? Why is there an open lane in the middle? Okay. Why don't you use that lane? Okay. That's for emergency vehicles. Good. Di ba? Yun ang disiplina nila. Pag nag-traffic na, alam nilang yung ambulansya o fire truck o kung anumang emergency vehicle ay kailangan dumaan ng mabilis. Nagtatabihan sila yung gitna, open. So pag emergency vehicle ka, tuloy-tuloy ka kahit traffic.
Wow. Ganun ang disiplina nila. Ba dapat natin i-request yan sa MMDA? Nako, yang sa atin pagka nag-traffic, lahat ng lahat ng Butas. half an inch, Papasukin ganun. talaga. At saka, ito yung difference sa ibang mga bansa naman. Opo. Nagkaka-traffic din naman. Wala namang immune sa traffic. Aha. Pero, mapapansin nyo, sa Taiwan, sa Korea, pag nag-traffic, hindi umaandar. Okay. Pero nakahilera. Oh. Nakahilera. Kung 4 lanes, 4 lanes. Opo. Dito sa atin parang, Sabog. parang, Sabog yung linya. parang itinatahip na parang tinatahip na bigas ang itsura. Pag ganon, pag ganon. Hindi, kasi nga po, Magulo. walang distancing. Magulo, parang bulbul. Uy! Bulbuhol! Buhol-buhol! Magulo! Magulo! Diba? Ay, nako. Buhol, di ba pag buhol-buhol Pala, Nagkabuhol-buhol yung Ayan. traffic. Magulo. Bagal lang, bagal. Oo. Oo nga. Pero alam mo, attorney, thankful ako dun sa senior mo. No, talaga. Buhol-buhol Kasi binilisan mo, medyo nag- Hindi, mabilis talaga ako magsalita. Ganun Pero, attorney, maganda yan kung susuriin natin yung ibang bansa and then gagamitin natin sa bansa natin. Kagaya rin sa Japan, di ba? Sa Japan, talagang ang distance nila is about 2 Ang meters. layo. Grabe, sabi ko, Diyos ko, kung ang Pilipinas ganito rin, walang problema di ba? Hindi, yun nga ang akin. Kasi, wag nilang sabihin ang daming auto. Opo. Sa Korea, marami ring auto Yes. Sa Taiwan, marami ring auto. Lalo na sa China, maraming auto. Meron nga nag-traffic doon Eto May nag-traffic doon, 5 araw. Oo! 5 araw. Grabe naman yun. I-google mo. The longest traffic jam, 5 araw. Alam mo, ginawa nila para hindi sila maubusan ng gasolina. Gasolina. Lalabas sila, itinutulak na lang nila yung auto. Kasi kung nakatakbo, 5 araw, talaga. bus. Oo. Otherwise, itutulak mo rin lahat yun ng malayo. Oh my goodness. Tuwing umuusod, grabe. Nasa yun? Nasa Google yun. Matindi yun. Ang nangyari, pinag-aralan nila kung ba't nangyari yun para hindi nang maulit muli. So, ano pong nangyari? Bakit nagkaganon? Nagkaroon pag nagkasama-sama yung aksidente, road repair, etc. Pinag-aralan nila, gumawa sila ng mga measures para hindi na maulit yon. Dito, walang Walay. ayaw pag-aralan kung bakit Alam mo, may proposal kami noon. Matagal na nung nasa DILG kami. Opo. Noon, year 2000, hindi pa ganyan ang traffic. Sabi namin, ganitong gawin natin. Ihabaan na lang ang di ba, Metro Manila? Yes. Maraming mga cities and municipalities yan, di ba? Opo. Nandiyan ang umpisa natin, Las Piñas, Parañaque, Taguig, Pateros, Makati, di ba? Pag ganon, bago Mandaluyong, San Juan, di ba? Pasig. Marami yan, Quezon City. Opo. Ayun, di ba? Maraming maraming mga munisipyo. Sabi namin, di ba? Monday to Friday. Okay, kasi napansin namin noon sa DILG, di ba merong mga holiday na? Holiday sa Quezon City. Quezon City lang ang holiday. Lalo na yung mga Quezon City Day. Yes. Manila Day. Opo. Di ba? Pasig Day, yung date ng founding, yung pagkatatag Opo. noong munisipyo o nung lungsod. Napapansin namin, ang laking diferensya. Isang munisipyo lang, holiday, ang laking luwag sa traffic. Ayun. Kasi- Dahil walang bumabiyahe. Walang bumabiyahe na papunta roon. Yung unang-una yung mga empleyado nung City Hall doon, halimbawa Pasig o San Juan o Marikina, Opo. hindi pupunta roon. Yung iba niyan dumadaan sa EDSA. Pag bumara rito, di ba mahaba yung EDSA, mahaba Yes. yung C5. Pag bumara rito, may tawag din Doppler effect Okay. Parang wave. Pag ganun yan Yes. ang tawag, di ba, ang common na part na siya, nakatukod. Tumukod, di ba? Tumukod dyan sa may Ayala hanggang dito sa Pasig yung traffic. Kasi hindi grabe. makaandar, di ba? Okay. Sabi namin, ganito na lang, habaan nyo na lang yung working day nyo. Sa halip na 9 to 5 or 8 to 5, gawin yung sigurong 7 to 9. Tapos, Tapos, 1 day a week, wala kayong pasok. parang inano na. Para yung, Pinagsama yung na. hindi na kailangan yung mga empleyado nyong magsasakyan, etc. Papunta ron sa
Yung mga may pakay sa City Hall, hindi na kailangan pumunta ron. Halimbawa, Makati, walang pasok ng Lunes. Opo. Martes, ito namang isang munisipyo, sinadjust namin. Oo. Wala naman sumunod eh. Ay, grabe, no? Pero attorney, yun, isang problema yun sa napansin natin. Kanina naman, ang napansin ko naman yung tungkol dun sa, yung, alam mo yung kinaklamp, yung mga sasakyan na, Pero, dapat, pag nag-clamp sila ng private vehicle dun sa lugar na bawal, pati yung government vehicle din, i-clamp din nila. Oo naman. Pero hindi eh. Piling-pili na kung alin lang yung mga pang taong bayan, yun ang kinaklamp. And then yung kanila mismo, nakabalandra din, dapat Selective, which is, ang tingin ko, di ba, dapat ang batas ay para sa lahat. Oo, sabi nga ni Hindi Mayor lang Lim lamang. sabi ni Mayor Lim, di ba? Opo. The law applies to all, Yes. otherwise, none at all. Na to. So, pero attorney, ikaw, ganito yung sitwasyon. Kagaya natin, nahirapan tayo sa paghahanap ng parking. Pero sa ibang, kagaya sa Makati na lang, example ko na lang, sir. Halimbawa po, sa Ayala, bawal talaga totally, wala kang makikitang sasakyan doon. But, maraming mga opisina doon, di ba? Maraming may mga kotse, maraming nawawalan din ng parking. What they did is, malayo pa, naghanap na sila ng parking space na pwede. Tama. At naglalakad sila or yung driver na lang nagpupunta sa parking. Tapos yung may-ari ng sasakyan ay i-draft off na lang. Which is, tingin ko maganda. Tama yun. Ano nangyayari? Sabi ko, bakit yung mga government vehicle nakabalandra? Tapos meron pa, ito pa yung nakakatakot. Wag ko kayong magagalit kung kayo po yun, ha, mga kaibigan. Dahil ito po yung napapansin lang natin. Mismong pulis. Ayan. Ang pulis, tao din yan. Kapag kayo ay sumakay ng motorsiklo na walang helmet, something might happen to you, di ba? Pero ang nangyayari po, pag pulis walang helmet, pero yung mga tao, pag nakitang walang helmet, pinapagalitan. Sa bagay. Pinagpe-penalty. Sabay, ulo mo yung... ulo mo yan. Hindi Baka lang, matigas sir. ang ulo. Kaya ayaw mag-helmet. Hindi po. Hindi, matigas ang ulo pagka nabangga daw. Hindi po. masusugatan, matigas ang Namamatay ulo din naman sila, sir. Oo. Kasi kawawa rin ng mga pulis. Oo. Alam mo naman, yung mga pulis, mahal natin yan. Lalo na pag nasa ilalim ng tulay. Oo. May pulis sa ilalim ng tulay. Hindi, yun yung mga bagay na dapat, tama yung sinabi niyo po kay Mayor Lim dati, na sundin natin yun, yung mga batas na gano'n. Kaya nga ako medyo napapailing ako ha. Ito, baka sabihin na naman kinakampi natin si Sige Mayor po. Go. Sige po. Sinabi ko nga dun sa column ko, kung yan ay hindi Filipino, bay i-deport nyo yan. Tapos na, di ba? Kung yan ay may illegal na ginagawa, i-charge. Ayan nga, chinarge na. Chinarge na. Okay na yan, very good. Okay, eto. Ang akin lang, number one, bakit siya yung pinag-initan doon sa... Bakit siya lang? Ba't siya lang? Yo. Oo, doon sa Senado. Opo. At saka, ano bang batas, ano bang impormasyon ang gusto nyong makuha kay Mayor Go para gumawa ng batas? Di ba may batas na ng POGO? Opo. May batas na sa graft, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Meron ng batas para sa eleksyon, kung anong qualification ng isang public official. Dapat siya ay Filipino citizen. O ipatupad nyo na. May lumabas bang bagong batas sa ginagawa ni Risa Ontiveros? Wala naman eh. O number two, kung iimbestigahan nyo yung POGO, sino bang nangangasiwa ng POGO? Kung merong POGO na lumalabag sa batas, tama yan, pasaran nyo. Pero, bakit hindi nyo tingnan yung PAGCOR? Kasi ang PAGCOR, ang namamahala, yan ang regulatory body ng POGO. Kung walang lisensya ng PAGCOR, hindi pwede magtayo ng POGO. Ayun. Lalo rin POGO malaki. Huwag mo sabihin, hindi mo nakikita yan. Okay, yung PAGCOR, lahat ng POGO, mayroong tao ng PAGCOR sa loob. Yes. Just to make sure na tumutupad. Just to make sure na yung kinikita noon ay tama na dinideclare yung POGO kasi may tax yun eh. Opo. Walang iniwan yan sa, we know this for a fact. Lahat ng negosyo na gumagamit ng alcohol, merong BIR representative yan doon sa pabrika kasi highly taxable ang alcohol. Alam ko yan dahil kliyente ko si Joel Cruz ng Aficionado. Ang aficionado ay gumagawa ng alcohol kasi pabango yan eh. Pagkang pabango ay walang alcohol,
O, di ba? Hindi pabango. pwede. Pabango yan. Yan yung base ng pabango eh. Ang pabango is alcohol, denatured alcohol. Pagkatapos yan yung yung soft water, fragrance, kung may kailangang may coloring. Yan, yun ang pabango eh. And most na yung EDT, yung eau de toilette. Yeah. Eau de toilette. 60% alcohol yan. Kaya, Yes. tinitignan nila kasi taxable yung alcohol. Ayun. Kaya nga yung mga alak, di ba, may seal ng BIR. Opo. O binabantayan yan. Yung ganyan din ang pogo. Ayun. Bakit hindi sinita noong representative ng PAGCOR yung pogo na yon sa Bamban noong sinasabi na nag-expire ang lisensya, ba't hindi nyo pinasara agad? Yeah. Ba't pinabayaan nyo na ito ay manatili na nag-ooperate? Di ba? O, kung binigyan ng lisensya yan, bakit hindi pa antimano sinabi mo, oy Mayor, wag mong bigyan ng permit yan, o kung may binigyan mo, bawiin mo. Di ba? O, ano yan eh? Paso na ang lisensya niyan. Opo. O, anong ginagawa ng PAGCOR? There's something going on. Kung can you imagine, kinakailangan pa ang Senado sumita, oy, ba't may pogo dyan? Yung pagpapasuspende kay dawag dito kay Mayor Go, kailangan memorandum pa from the Executive Secretary, and the Executive Secretary speaks for the President. Kailangan pa may memo sa Executive Secretary. Kailangan pa memohan yung DILG Secretary. Si Abalos. Kailangan pang si Abalos ang pumunta sa ombudsman at sabihin, oy, may mga illegal na ginagawa ito. At ang bilis. Hindi ba dapat independent ang ombudsman? Ba't ang bilis? Ako, nagpa-file ako sa ombudsman, inaabot ng taon bago umaksyon. Eto, pagka-file ng complaint, suspended agad. Dahil high profile. Bakit? Ano ba yung Bamban? Hindi naman Metro Manila yan. Hindi naman malaking munisipyo yan. Third-class municipality yan, mga bossing. Third-class municipality yan. Ang liit na munisipyo, mahirap na munisipyo. Bakit kailangan yun? Ang daming pogo. Sa Cavite ba, walang pogo. Ba't ayaw nyo imbestigahan? Pero attorney, ang tingin ko dyan, meron tayong ilang mga tao sa gobyerno, sa mga lokal na gobyerno, yung ganun, yung maliliit lang, na hindi nila alam yung trabaho nila, which is nangyayari po talaga. Pwede demanda nila, di ba? Diba? Katulad ng ginawa nila. Pero, tanong mo dun sa PAGCOR, uy, ba't yung pinababayaan yan? Hindi ba kayong regulatory body? Tanong mo kay Altenco. Porket kaibigan ng First Family si Altenco, hindi hindi sisitahin. Hindi pwede yun. Kahit may advertisement dito yung PAGCOR, hindi pwede nating palampasin yan. Bakit hindi nadama yung PAGCOR? Ayun. Kung sinasabi ng PAGCOR wala silang kasalanan, ba't hindi pinatawag din? At doon niya sinabing wala kami kasalanan. Ang investigasyon, pogo. Hindi naman mayor na hindi qualified. Hindi naman mayor na sinasabing Chinese spy. Hindi naman mayor na walang citizenship. Pogo po yung investigasyon na yon. Ba't napunta kay Alice Go? Ang sinasabi tuloy ng iba, diversionary tactic. Pero attorney, ang tingin naman natin dyan, yung problema ng pogo, ay hindi natin, hanggat maaari, wag nating masisi yung PAGCOR sa bagay na malaki kasing grupo yan. Ang akin lang, dapat yung mismong naka-channel dun sa pogo, may requirement yun eh. Dapat sila yung kumilos. Totoo. Hanggang dun lang. Ang pinakamaganda dyan, para hindi na lang magulo, wag na lang magpogo. Ang gawin, pogi na lang katulad ko. Yun na lang. Pwede. Oo nga naman. Kasi pag nabanggit ang pogo, parang ang feeling ng iba, sir, ang feeling na iba ay lahat pangit. Which is hindi naman po. Yun. Pogi na lang. Pogi na lang. Oo. At saka alam kong pogo, di ba yung gano'n, yung mahaba, bago sasakyan mo, bago tatalbog ka, di ba? Nung bata ako, may laruan akong gano'n, yung pogo stick. Ayan. Ano siya, parang gano'n na may apakan. Pwede. Kapag gano'n may apakan, gagawin yung aapakan mo, tatalong ka, tumatalbog ka, may spring Yung hindi ko alam ngayon ko Tawag alam. doon, pogo stick. Pero pag naging pogi ka, dalawa na kayo. Yun. Dalawa na kayo. Yung isa, kilala mo kung sino? Sino? Si Senator Bong Revilla. Pogi tawag. din. Ayun na yun. Si Jinggoy naman, di ba ang tawag sa kanya, sexy?
Hindi ko alam. Hindi. Kasi may investigasyon Sexy. noon. Okay. Parang may listahan yata Parang ng may code mga name binibigay. sila. Oo. Okay. Sexy ang code name niya doon sa isang Ba't listahan kaya daw. naging sexy? Ba, ewan ko. Oh, yeah. Ang alam ko, siksik eh. O pero, attorney, gusto ko lang malaman yung reaction mo. Ay, wala na tayong oras. Mamaya na uli. Sige. Anyway, hintayin muna nating mag-25. Ayan. Anyway, magbabalik po ang ESSO. Tumasok pagkatapos sa mga commercial information, advertise, matratas, paalalahan ng buhay dyan sa news, live breaking news, at this moment, yes. At kung ano-ano pang katsurbahan, tagal pa pala, no? Hintayin na natin para eksakto. Oo. Pero ang pogi, marami yung sabihin yan. Hindi, yung pogi, yung si JJ, yung lagi nakikinig ng Yes Yo yan. Siya yung chairman ng party list na pogi. Ayan. Ang tawag doon sa pogi ay anong tawag doon? Philippine Organization of Good-Looking Influencers. Ayan, nakarinig ako minsan sa Pogi. driver, Pogi, pakisuyo nga, pakipulot nga. Anyway, ating oras, alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3. Yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama, magandang umaga pong muli. Ating oras, alas 11:35. Sinabi na nga pala ng cute na si Jera. Attorney Ferdy Topacio at Juvie de Guzman. siyempre po sa aming pagbabalik ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato. Pakita mo tweet mo, uy. Ay, tapos na pala. Dawili! Okay. Ladies first. Yeah, once again, happy birthday uli kay Linford Cruz. Yan. Ay, happy birthday! Yan. At syempre sa mga friendship natin, Doc Melvin, Ma'am Jane, ng Metrovision, Boss Edgar, salamat po kay Katir Superalte, Attorney McNeil Rantes, syempre, si Miss Erica Salon, yan, sa Lemon Circle, magkikita tayo uli. Si Ate Beth Polintan, thank you. Doc MJ Evangelista, welcome back to the Philippines. Of course, kay Boss MB, Veronica Lim, Benjamin Construction, Uncle Robert Zafra, I love you, thank you po. Salamat po sa tulong ninyo. Nako, salamat. Napakalaking bagay. Marlon de Guzman Valimento, Anita Mendoza and family, Roger Casingal and family, Jerome Ong at si EJ Obiena. Nako good Uy, luck sa'yo, EJ. EJ. Yes. Soon, darating dito yan sa atin. At syempre, si Bambi Puentes, hello po. Dennis Arce, Miss Baby Go, thank you so much. At kay Ma'am Jubes Tesalona. Hi, Ma'am Jubes. Ay, Ma'am Jubes. Yeah. Nakatext ka lang kayo sa Ay, Jubes. ang galing ko, no? Talaga yung mentality mo, dinidikit mo sa iniisip ko. At hello din kay Miyaki. Hi, Ma'am Miyaki and Susie Gonzalez. Sa inyo po, hello po. Kay Sir Jigs Magpantay ng CCW Attorney, si Captain Rolly Durana. Hi, Kap! Ayan, hello po. Jun Carlos Bernardino Maganto. Ay, kilala mo ba si General Marganto? Romy Maganto, nung araw. Si Romy Magalong, Yung kilala ko. Ay, hindi, yung namatay na Maganto. Romy Maganto. Maganto, kilala ko. Maganto, yan. Oo. Ito po yung anak niya, si Bernardino Maganto. And Kasama ko yun sa City Hall ng Maynila. Yeah, okay. At hindi lang po yan, hello po kay Marlon ng G-Fox. At sa inyo pong lahat mga kaibigan, maraming salamat po. Take your Okay, time. oo. Hindi, ito, teka. Okay. Eto, teka, ating babatiin itong mga ito. Kasi nag-tweet ako kanina na sabi ko napakapikon naman ni dating Commissioner Rowena Guanzon. Napikon? Napakapikon. Lagot. Para dinimanda ko lang sa Supreme Court kaya hindi siya makaupo sa Kongreso. Ngayon? Nakatapos dinimanda ko siya sa Ombudsman na demanda siya ng graft and corruption. Ngayon? Ngayon, pinadidisqualify ko. Diba? Yung party list niya. Nagalit na agad. Para yun lang. Ang bira naman. Naman wena, oh. Parang namang ibang tao. Kalit-lit na bagay, magagalit na agad. Ang bira. Hindi na lang. Maari ka lang namang makulong at ma-disqualify at hindi ka makaupo. Galit ka na! Sobra ka naman, oh. Oh, Eto nga, nagagalit nga itong mga followers ko. Napaka-unfair ko daw. Oh. Oh, di ba? Ayun At na. hindi, bakit nga ikaw,
bihira. Kung sa'yo mangyari yun, hindi ka naman siguro mapipikon. Palit-lit na bagay, di ba? Hindi ka lang pinaupo sa kongreso, galit ka na. Anong gagawin dapat? Kumuha ng upuan? Hindi, dapat cool ka lang siya. Cool lang. Masyado naman siyang magagalitin. Masama sa manang wena, masama sa blood pressure mo yan. Ha? Sabi na may peker, unfair ko naman daw. Ito na din, nag-react din si Annie and Brewed Coffee. Sabi ni Tommy Goods. So 0-2 na pala si Weng. Thanks for the update. Yan. Sabi ni Porla Patria, yung sinabihan ko daw na pangit si Commissioner, doon siya nagalit. Hindi ko po sinasabing pangit siya. Sabi ko, walang taong pangit eh. Oo nga. Wala. Sabi ko, pangit yung ginagawa niya. Na lumalabag siya Correction. sa taas. Oo, Correction. hindi siya pangit. Ang ganda nga ni Guanzon kaya. Oo, diba? Opo. Sabi ni Henry Delgado, masakit ka daw kasi magbiro, nakakaasar. Sobra naman, para yun lang eh. Nandito na nag-react si Kenshi, si Hara Lingayan, si Asyong. Sabi niya, iniduwag ako. Ang harsh ko daw sa PWD, hindi po akong harsh. Hindi ko po kasalanan kung ba't walang representasyon ng PWD sa Kongreso. Meron po kayong nanalo. Yes. Nanumpa na. Anong ginawa ni Commissioner? Binawi yung nomination. Gusto kasi siya. Ayan, nagkandaloko-loko. Nandito rin si Richard Ruiz, si Amogani, at si Travel Melcas. Yan. Yung iba hindi ko na mababanggit. Okay. Dahil kulang ng oras. Siyempre, Michael Guy, si Simon Paz, si Rolly Mende Tomas, si Attorney Raf Andrada ay nakikinig dito. Si Ryan Ang, si Cathy Palamos pala, hindi ko nababanggit paminsan-minsan. Si Attorney Paras, Raulito Paras. Yan, nandito na siyempre si Michael nabanggit ko na. Si William Gatchalian, yan, si Andrew Tan, si Alex Cruz, si Willie King, yan, si William Gatchalian, si Kachek Talay. Siyempre, hindi mo nabati ngayon si Katirso. Kita mo na. Kitang matapos. Ayan. Ay, maraming salamat po for always listening in. Yan. May tatalakay ka, sabi At ko. syempre mga kaibigan, pasensya na po dun sa mga biro namin. Kung di ho, ang tama naman yun, mag-react lang kayo. Yan. Okay. Alam mo, attorney, kasi nga pala, yung grupo ng DICT ay nagpaplano na talagang i-push through. Pero napakalaking budget pala, bilyones. Ay, oo naman. Oo. Para malibre na ang wifi natin. Ba? Galing, Speaking nga ng push-through, Opo. congratulations nga pala kay Ria Atayde. Buntis yata. Kinasal na, di ba? Yes, opo. Oo. Opo. At ikakasal naman si Charlie Dizon. Ayan. Kay Carlo Aquino. Kita niyo sa Yan. Tony, talaga pati showbiz eh. Hindi, Okay. oo. Ang di ba, nagkainlaban yata sila nun sa set. Kaya iniwanan ni Carlo. Daming nadidevelop sa ano. Si Gerald Anderson at si Julia Barreto. Opo. Kaya ginost niya si Bea Alonso, di ba? Marami. yun. Oo. Si Perla Adea, saka si Romy Malyari. Ayun. Oo, di ba? Doon din ba? Oo, Set di ba? din? Kinasal din. Di ba sila magka-love team? Oo. Minsan may artista ding Si napabalita. Catherine at saka si Daniel Padilla. Kaya lang nag-cheat si Daniel. Kaya nagkahiwalay. Showbiz na si Atty. Baka sabihin ni Anton pa, dinasaklawan na ni attorney yung aking Iba talaga ang mga friendship mo kasi puro showbiz ang Hindi, alam mo, chismoso ako eh. Ayun. Pero attorney, eto lang. Sabi nga po ng DICT is para dun sa mga hindi nakakalam, Department of Information and Communication Technology. Diyan dati si Gringo. Yan. O Okay. nasaan? Siya yung Sabi nga sekretary po, dyan. Yes. Ang DICT po ay target na mabigyan ng internet connection ang buong bansa sa 2028. Ang tagal naman. Kasi naman, dapat matagal na yan. Panahon pa ni GMA yan, ni Pagulong Gloria Macapagal-Arroyo. Natatandaan yung MBNZTE. Ay, ganun. Kaso Sayang. mo may mga EPAL, hindi ko na uulitin kung sino, Opo. ay gustong magpapogi. Dinimanda si GMA at mali daw yung ginagawa niya. Bakit daw pinapaboran yung Chinese company? Alam yung xenophobia, mabigat po yan na kayo ay galit sa isang kumpanya o isang tao dahil lamang sa lahi. Ayun, yun. NBNZTE, dinimanda. Dapat yan,
kailan ba nagka-take over si GMA? 2001 ba? Oh. Hanggang 2010 siya nanungkulan, di ba? 9 years. Oh, dapat meron na tayo sa barangay na Na libre. digital backbone. Meron na, inilalatag na yan, pinapigil nyo sa korte. Oh. O di dapat yan mga 2010 o di 18 years. Sino pong nagpapigil niyan? Kasi At, dinamanda nga si GMA. because of that. Oo, ng mga grupong makabayan daw. Dapat matagal na yan kasi sa ibang bansa po, matagal na. Alam mo sa Singapore, anywhere, ikaw ay mag-connecta sa internet, bibigyan ka ng libreng internet, 15 minutes after that, mapuputol. Pero pwede ka mag-login ulit kung kailangan. Okay. Ayun lang yung maraming naka-login siyempre kasi, di ba, habang dumadami yung gumagamit, bumabagal. Bumabagal. Parang tubig yan di ba? Opo. Kapag umaga, maraming naliligo, bumihina yung pressure. Oo. Ayun. Nakihilod ka biglang nawawala yung pressure. Tapos hanggang sa nawala na yung tubig. Oo, paano yung hinilod mo? Di pupulibag yun. Oo, Paghihintay ka. Lalo yung mga singit-singit mo, hinuhilod. Anyway, magbabalik po tayo. Babalikan natin yung topic na yan. Yes. Sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo, Tomasio, ating oras, alas 11:45 ng umaga! 1, 2, 3, Yeah ba mga kasamas? Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Tomasio, Attorney Ferdy Topacio. Kasama si Juvie de Guzman. Ating oras, alas 11:49 ng umaga! Yeah ba? At nais ko pong samantalahin ang pagkakataong ito. Alam niyo naman, mapagsamantala ako Upang anyayahin po kayo lahat bukas sa Manifesto. Just Night po sa Manifesto BGC. Yan ay sa basta hanapin nyo na lang sa Google. Yan ay sa Bonifacio Milestone Building. Ayun. May sariling parking po yung building, may bayad lang nga. Kasama ko po ang The Jazz Holes, ang aking banda. Kasama ang The Borracho Baby, si Jessie Vidal at ang love team na Chanel, si Sean Raval, anak ni Jeric Raval yan. Wow. At si El Fernandez at ang aming mainstay na si Shane Bautista. At may special guest po kami, si Miss Selena Sevilla. Kilala mo si Selena, di ba? Yan yung kumanta ng Nilunok Ko Ang Lahat. Oo, at saka yung Ibaon Mo. Ibang mo. Oo, yun ang mga kanta niya. At saka yung Lalabas Sana Ako. Puro bitin Bakit naman? Ano mo munang tenga mo iha? Opo, Oo. opo. At yan, thank you very much. Anyway, ituloy mo nga yung iyong kwan. Well, gusto lang nating maituloy ito mga kaibigan. Sabi nga po, ang DICT po may target talaga. No? That was for 2028. Puspusan ang ginagawang trabaho ngayon ng DICT para magkaroon ng free internet. Oo, dapat naman Connectivity. napapanahon na sa lahat ng bansa may free internet na Yes. At sabi nga po ni Japan, Undersecretary- meron. Yes, sabi nga po ni Undersecretary Jeffrey D. na target nilang maglaan ng free wifi para sa 40 million. Ba't 40 million lang? Hindi, baka 40 million lang ang may cellphone. Hindi po. Alam niyo po bakit? Bakit? Lumalabas daw kasi sa pag- Anong lumalabas? 33% ng Pinoy ay may access na sa fixed broadband. Hindi, alam mo sa... Sinawas na yon. Alam mo sa ibang barangay, meron naman free internet Meron na. Meron na. Oh, wala lang ang data. Oh my God. At hindi lang yan. Ano ba dititake mo may internet? Pag connect mo, wala ka ba kuha? Data. Ayan, Ganun. sorry din. Parang yung nabili kong air freshener, napakatipid. 6 na buwan na, hindi pa nauubos. Wala lang ang amoy. Yun na. Patay. Sige na. Sabi nga po. Nauubos Ito, attorney. Plastic 8 million. yata yun, lintik na yun. Okay, 8 million ay mula sa isolated barangays ang nabigyan ng ahensya ng free wifi with all program. At finally, 60 billion ang kailangan upang mapondohan ng free wifi for target population. Alam mo kung sinong nagbalik niyang free wifi na abutan lang ng pagkatapos ng termino niya? Si Senator Gringo nung siya ay DICT secretary. At least alam niya, no? Oo. Yan siya na. Ang tawag nga sa kanya noon Big Dick Secretary. Ayan. DICT kaya Dick, Big Dick. Dick. Oo. Okay. Ayos yan. Oo, pero sana maayos naman. Actually, dati sa Maynila, yung mga waiting shed, merong mga free wifi yun Opo. Noong panahon ni Isko, I mean,
let's give credit where credit is due. Opo. Panahon ni Isko, nagkaroon yan eh. Ewan ko Nung nawala si Isko, Ba, hindi nawala. ko lang alam. Hindi na ako napapunta sa Maynila nung Wala wala si po, Isko wala. eh. Wala na. Oh, Oo. nagpunta ako dun. Wala. Okay. So, hindi na free wifi. Hindi na po. Wifi free. Kasi walang wifi eh. Wi-Fi. Yan. Anyway, may special guest tayo. Siyempre, suki na natin ito. She needs no introduction. At ang kakanta niya, ang kakantahin niya ay kanta galing sa Batangas. Oh, Oo. talaga? Hindi, di ba sabi mo, si kumanta nito si Dua Lipa. Ay, di sa Batangas ang Lipa eh. Hindi ba yung sa Batangas? Lugar yun eh. Lugar. Okay, kasi sabi niya Dua Lipa eh. Dua Lipa. Sa Batangas ang Lipa eh. Ayan. Di ba? Doon mayor dati si Ate V, di ba? Yeah. Di ba? Oh, yan. Anyway, ipakilala natin Ayan na, si Miss ayan na. Silvana Garcia. Hello po everyone! Hi po, Ma'am Juvie and Attorney Pasha. Oo, Silvana, bakit itong napili mong Kanta. kanta, yung levitating? Ito ba'y dahil mataas ang inflation, nagle-levitate? Hindi naman. Hindi. Hindi. Okay. Oo. Pupunta po dito si Dua Lipa sa Manila Mm-mm. sa November po. Ganun ba? O sabi nga niya, magkikita nga kami eh. Okay. Magkakape kami sa MOA. Sabi Wow. niya. Hindi, biro lang. Baka may maniwala. Oo. Anyway, sige. Without further ado, banatan mo na ang levitating ni Dua Lipa. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shine just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating the Milky Way. We're renegading, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating, yeah. I believe that you feel me, I feel it in our energy, I see us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shine just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating the Milky Way. We're renegading, yeah. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. Okay, thank you so much, Miss Silvana Garcia. Thank you for Imported talaga yung Maganda kanta. anyway, bago tayo magtapos at magbigay daan sa susunod na palatuntunan, hayaan nyo lang batiin ko si Boss G. Santillan ng NAIA Public Affairs at ang mga kasamahan niya, si Ma'am Eileen, si Sir Jun, si Miss Monica Tino, at ang Yan. buong Public Affairs family ng Ninoy Aquino International Airport. Isingit ko lang. Mahilig ka Sir talaga sa Raul singit, ano? Espera. Airport. Raul Espera. Sayang. Kuya Raul. Kaya lang, mag-iingat ka pag nakikita mo dumarating yan, ha? Bakit? Kasi minsan, pag dumarating siya, napapabigla. Si Raul, Kaya medyo ingat kayo pag dumarating, baka kung anong masabi Ay, nyo. mabait yan. Kaya hindi, alam natin mabait. Kaya alam, minsan nabibigla tayo, hindi natin naiisip yung tunog. Okay. Pag dumarating, si Raul, Si Raul. Anyway, bago po tayo magbigay daan sa Balitang Bayan na ngayon po ay pinungunahan ni Bossing Joe Nasino, ay hayaan mo tayo at Manang Jubes na magbigay pugay sa lahat ng mga tao na sa likuran ng
lahat ng programa dito sa DWIC 882 at Yes. sa Aliw TV 23. Umpisahan mo na, baby! Maraming salamat po sa ating news director, Miss Judy Estrada Larino. Yes, ating news desk editor, si Bossing Drew Nasino. Ating tech news, ano to? Engineers. Tech engineers namin, si Winner Contehino, Ken Sate, of course, si Chad Josue, kasi nakita ko ulit yung pangalan. Jem Bakbon, hi! Thank Ang you. ating mga communications assistant, si Yasmin Pantaleon. Oh, mali rin. Daniela De Guzman at ang cute na si Jacqueline Santos. Ay, hindi ka nagbasa ng writers muna natin. Ay, writers by, sorry. Parehong malabo mata diba? natin. Balik. Balik. Oo, balik. Ibaba ulit. Oo, baba. Yan. Ay, ikaw na magbasa. Writers. Oh, hindi po, ibalik ulit. Hindi pa natin nabasa yung mga writers natin. Si Geraldine, di ba? Si Geraldine Doinog at saka si Katrina Gonzalez. Puro palpak yata ako ngayong araw. Ay, hindi lang yan. Siyempre, magpapasalamat tayo. Ayan, kay Jen Barbon. Okay. At taas na po. Taas na. Tapos na yan. Oo. Oh, ayaw na tumaas. Ayun lang. Anyway. Ayan, si CAs natin. Tapos na. Okay na. At ito po Okay. si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sexapil Tomasio. At ako naman po si Judy de Guzman. Nag-iwan po kami ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong kasalanan. At titimo sa inyong kaisipan na huwag makiki. One, two, three. Hiyawa! Yes, yo! Tomasio! Labayagin! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yes, yo!